Amen. Purihin ng Panginoon. Tayo po ay magbabasa ng salita ng Panginoon. Basahin po natin yung ating text. Sige po, basahin natin sabay-sabay. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such thing, there is no law. Really by the Spirit, let us also walk by the Spirit. Let us all pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord God. We magnify your name. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you. Thank you, Holy Spirit. Maraming salamat po, Panginoon, sa inyo pong presensya. We welcome you upon our midst. Salamat po, Panginoon, patuloy ka pong kumikilos sa buhay ng inyong mga anak, Panginoon. Lord, maraming salamat po sa patuloy niyo pong pagpapaalala po sa amin, Panginoon, that we should walk by the Spirit, Lord God, so that we will not gratify the sinful flesh, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, O Diyos, as we declare your truth, Lord God. Ikaw po ang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa aming makikinig ng iyong salita, Lord God. Ito po ay tumimo, Panginoon, sa kaibuturan ng aming mga puso. At ito po ay magbago sa aming mga buhay, Panginoon. Lord, anuman pong hindrance, pagmamatigas sa aming mga puso, we pray, Father, in the name of Jesus, Lord God. Ikaw po, Panginoon, ang patuloy na bumasag ng aming pagmamatigas sa inyo, Panginoon. Kami po ay patuloy na magpasakop sa inyo. We should yield our lives to you, Lord Jesus. Salamat po, Panginoon. Ikaw lamang po ang maitataas sa aming kalagitnaan, Panginoon. Wala na pong iba, O God. Lord, salamat po. Sa iyo po ang papuri, pagdakila, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsasabi na, Amen. Thank you, Jesus. Hallelujah. Amen. Purihin ng Panginoon. Okay, ang ating pong topic is about what? Peace. Kanina, nung mga nakaraan po ay, ang ating pong series ay about fruit of the Spirit, love, joy, ngayon po ay peace. Nung una pa, pinakauna, pinag-aralan natin yung background ng Galatians. Bakit pumunta sa fruit of the Spirit? Mapapansin natin kaya pumunta sa fruit of the Spirit kasi ang topic ni Apostol Pablo ay may mga kapatid na naapektuhan ng false teaching at ang nangyayari nagkakaroon ng division. They bite one another. No? So, sabi ni Apostol Pablo, those are visible outcome kung tayo ay namumuhay sa laman. Ibig sabihin, sa luma nating pagkatao. No? Kapag pinaghahari natin, yung dapat naman namatay na. Sabi ni Apostol Pablo, di ba, mga kapatid, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. The life I live in the body, I live by faith in the Son of God who loves me and gave Himself for me. Yun pong sinabi ni Apostol Pablo, Galatians 3:20. So, ang punto po niya dito, ang isang taong Kristiyanong namumuhay, nag-yield. Ibig sabihin, nag-yield, isinusuko ang buhay sa Panginoon ay may bunga ng Espiritu. Amen? Sabi mo sa katabi mo, may bunga ka ba ng Espiritu? Dapat lang, di ba? Kasi tayo ay anak ng Panginoon. Tayo ay mga children of God. Amen? We are already born again. Today we will be talking about peace. Something we all want, but let's be honest, it's not always easy to find. Lahat ng tao, pag tinanong mo, laging kapayapaan sa pageant nga eh. 'Di ba laging ang ending and world peace. 'Di ba laging ganoon eh. Kasi everyone wants peace. Hindi ko lang alam kung merong tao na gusto lagi ay war. No? Meron kayang ganon? Hindi, gusto ko, war. No? Fight lang. No? Siguro meron. Pero baka wala sa tamang pag-iisip pagka gano'n. We all want peace. I mean, how many of you thought you had peace when you woke up and you want to go to the church? Pagkatapos nyo, kasi meron kang kapayapaan, gumising ka, ang ganda ng gising mo. At tapos pupunta kayo ng simbahan. No? Mag-aayos kayo, late na kayo. Hindi pa nakaayos. Diba? Nawawala yung kapayapaan. Nawawala yung kapayapaan natin. And suddenly, the peace was nowhere to be found. Or maybe you were driving, no, going somewhere, going to your work, going to the church, no. Nagwo-worship ka pa, nagpe-play ka ng
mga worship song. You are filled by the Spirit, tas kinat. Di ba? Yung kanta mo, Jesus takes the wheel. Gawagano. Pag kinat ka na, iba na yung kanta mo eh. No, take, hold me back. Biglang hold me back na. Pigilan mo na ako, Lord. Di ba? Kanina, nagpe-praise the Lord ka, purihin ang Panginoon. Nung kinat ka, purihin ang Panginoon. Di ba? Nawawala yung kapayapaan. Di ba? Pero anong nangyayari mga kapatid? The truth is, peace isn't just about quiet moments. Hindi lang lagi, kasama yon. Mamaya pag-aaral natin. Kasama yung quiet moments eh. Pero hindi laging tungkol lamang sa quiet moments. Yung tunay na kapayapaan. Alright? Because life isn't always quiet. Diba? Hindi naman laging quiet ang buhay eh. Minsan, naghahanap tayo ng quietness. Diba? Gusto kong papag-isa, gusto kong pumunta sa diba? Laging, most of us, yun ang dinanasa eh. Pumunta sa probinsya, magtanim ng ano, diba? O kaya sa gubat, no, manahimik. Minsan yun ang ating hinahanap eh. Pero hindi laging ganun. Alright? Real peace is staying calm when the coffee spills, the kids scream, and the Wi-Fi goes out. Di ba? Yun yung tunay na kape. Hindi lamang na kahit natapon yung kape mo, no? Kahit natapon yung mga nagkaroon ng problema yung sa buhay mo, ay kaya sumisigaw yung mga anak mo, meron ka pa rin kapayapaan. Okay? It is not about avoiding the storms. It's about trusting God through it. Diba? Hindi kasi minsan kadalasan ang ginagawa natin, ina-avoid natin yung mga circumstances na ayaw natin eh. Diba? Lalong-lalo yung mga storm ng buhay natin. Pero ang tunay na kapayapaan, kahit na bumabagyo, abay, medyo chillax ka pa rin. No? Nagkakapi ka pa rin. Amen? Sabi mo sa katabi mo, peace be with you. Ayan. Pag-aralan natin. So today, let us open God's Word and discover, no? Baka mamaya mag-ano pa kayo, yung kanta doon sa kabila. Peace be with you, di ba? May kanta ba yun, no? So today, let's open our word and discover how we can have real, unshakable, and even in traffic peace. Amen? Amen. Kahit na traffic, may kapayapaan. Kahit na may nagkakat, may kapayapaan pa rin tayo. Merong calmness. Una, pag-aralan muna natin para higit nating maintindihan ng kapayapaan. Ano nga ba? What is peace? Ano ba yung kapayapaan? The Bible gives us a deep understanding of peace. Sa Hebrew, yun yung tinatawag na shalom. Diba? Lagi nga ginawa na nating bati sa bawat isa. Shalom. Ibig sabihin ng shalom is completeness, soundness, welfare, and yun nga yung kapayapaan, peace. Yung completeness, kompleto. Kaya nga yung concept ng shalom sa Biblia, kapag ang pader ay kompleto, walang basag, walang bricks na kulang, may shalom doon sa kompleto. Ibig sabihin, no, soundness, walang karamdaman, kasama pala yun sa peace. No? Welfare and peace. Sa Greek, eirene, to join together. Itong malalim na kahulugan ng kapayapaan sa Biblia. Ang ibig sabihin po ng eirene, ibig sabihin, kapag dati magkahiwalay kayo and you join together, mayroon kayong kapayapaan. Kaya nga sa Biblia, yung concept ng yung peace of God, bakit tayo magkaaway ng Diyos? Kaaway tayo ng Diyos noon eh. Pero dahil sa Panginoong Jesucristo, anong nangyari? We are joined together sa Panginoong Diyos. Dahil sa Panginoong Jesucristo. So nag-join together tayo, implying harmony, rest, and restoration. No? Yun po ang ibig sabihin ng eirene. Ngayon, ito yung mga iba't ibang mukha ng kapayapaan, no? Bahagi ng kapayapaan. Una, yung tinatawag natin, peace means the absence of conflict. Kasama yon. Hindi laging ganon, pero kasama sa pag sinabi mong kapayapaan, walang conflict, biblically speaking. So peace can be defined as the absence of external or internal disturbance. Walang gumugulo. For example, sa isang bansa, walang ibang bansang gumugulo sa'yo, abay may kapayapaan. Amen? Sabi ng Biblia, 2 Chronicles 22 verse 9, basahin natin. Ano sabi diyan? Solomon, and I will give peace and quiet
to Israel in his day. Kasi walang ibang bansa na sumasakop sa bansang Israel. So mayroong kapayapaan. No, anong ibig sabihin? Peace means the absence of conflict. Acts 9:31, mapapansin din natin yung concept ng peace na ito eh. The church grew stronger when it experienced a time of peace. Acts 9:31, basahin natin. Then the church, Galilee, Samaria, enjoyed a time of eirene. Bakit daw? And was strengthened, living in the fear of the Lord and encouraged by the Holy Spirit, it increased in numbers. Nakaranas sila ng kapayapaan kasi walang persecution, walang disturbance. So, kunwari sa isang simbahan, walang external or internal disturbance, merong kapayapaan. Di ba? Pagka nagkaroon ng division sa isang simbahan, sabi nga ni Apostol Pablo, nagkakagatan kayo. You bite one another. Merong division, merong strife na sinasabi sa Apostol Pablo, bunga ng namumuhay sa laman. Andiyan kayo mga kapatid, kaya nagkakaroon ng disturbance. So, may kapayapaan ng isang simbahan o isang bahay, isang tahanan na isang bansa kapag walang conflict. Amen? Andiyan kayo mga kapatid? So, pagka merong laging nag-aaway sa tahanan, kailangan natin ng kapayapaan. Amen? Kaya nga dapat si Jesus ang sentro ng ating buhay, ang ating pamilya. Siguro naman dito, gusto natin ng kapayapaan sa tahanan. Amen? Meron ba dito na gusto na, sige, mag-away si nanay, si tatay? Di ba? Sino may gusto nun? Siguro, some of you grew up in such environment. Kasi hindi naman lahat sa atin dito ang mga magulang ay Kristiyano or born again. Di ba? Palagi, maaaring si tatay, laging lasing. Si nanay, Armalite. Di ba? Laging ganoon. Dahil mga anak ay laging nagsasapukan. Ang gulo. Di ba? Kaya nga dapat ang ating tahanan, ang sentro ng ating tahanan ay ang Panginoon para magkaroon ng tunay na kapayapaan. Hindi naman natin sinasabing perfecto lagi. Hindi naman nag-aaway pa rin, di ba? Pero hindi katulad nung wala si Jesus sa pamilya, magulo. Di ba? Naalala niyo yung kwento ng nawawalang bata? Nakita siguro saan ka nakatira? Sa impyerno po, di ba? Gasgas na yun eh. Sinir ko na sa inyo. Sino tatay mo? Demonyo po. Sino nanay mo? Demonya po. Saan ka nakatira? Sa impyerno po. Sino mga kapatid mo? Mga demonyito, demonyita po. Ayun pala sa tahanan niya, na gano'n pag nag-ahaway, demonyo ka! Di ba gano'n? Demonya ka! Lumayas ka rito, demonyito ka, mga gano'n. Tapos lalayas yung tatay niya, makalayas na nga sa impyernong tahanan na ito. Kaya pala yung bahay niya, ang pangalan ng bahay niya, impyerno. Kaya dapat ang Panginoong Jesus, ang sentro ng ating tahanan, para merong kapayapaan. Amen? No? Kaya palagi nating itandaan mga kapatid. Sabi ni Adam Clarke, peace connects things into one. War divides, peace brings unity. Kaya pala, yung kapayapaan, tingnan mo, pagka merong war, wag naman loobin ng Panginoon, magkaroon ng war sa ating bansa. Civil war. Ang mangyayari, civil war or external na conflict. Ang mangyayari, yung mga tao at saka yung mga reserve, di ba? Siyempre, hihiwalay yun sa kanilang mga pamilya, ipadadala sa kung saan merong digmaan. So, magkakahiwalay, walang kapayapaan eh. So, peace brings everyone together. Yun yung concept ng eirene. No, war divides. Mamamatay yung tatay, aalis yung si kuya, gano'n ang war divides eh. Peace brings unity. So isa pang concept, mukha ng kapayapaan. Peace means harmony. There is no peace if people are not living in harmony. Merong dapat na pagkakaisa. Not always perfect yung ating harmony, pero yun yung isang mukha ng kapayapaan. Ito yung problema sa Galatians. Problem in Galatians. Anong problema sa kanila? Everybody say division. Tingnan natin, bakit natin nasabi. Galatians 5:15, anong sabi dyan? But if you bite and devour one another, watch out, consumed by one another, nagkakagatan, nag-aaway. Yun ang problema, division. Ano pa? 5:20, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissension, and division.
Galatians 5:26, let us not become conceited, provoking one another, envying one another. May inggitan, nag-aaway. So merong division. So anong solusyon ni Apostle Pablo? Ang solution is what? Harmony. Oh. Galatians 5:13-14, for you were called to freedom, brothers, only do not use your freedom as an opportunity for the flesh. But what? Through love, serve one another. Kapag imbis na nag-aaway tayo mga kapatid, imbis na merong division, nagkakagatan, nagjejelosan, nagseselosan, naglilingkod sa bawat isa, yun yung harmony, yung kapayapaan. Andiyan kayo? So, imbis na nag-aaway, paglingkuran. So, kapag medyo may inis, galit ka sa yung kapatid, abay, pagtimpla mo ng kape. Serve one another. Amen, mga kapatid? The best thing you can do sa bawat isa sa atin, para magkaroon tayo ng harmony, is to serve one another. Paglingkuran natin ng bawat isa. Ano yung kaya mong gawin sa simbahang ito para paglingkuran ng bawat isa, gawin mo. Amen? Hindi naman natin sinasabi, kapatid, dito ka lagi sa harapan. Mag-preach ka o kaya mag-facilitate ka, magpaawit ka. Not necessarily. Kung ano yung magagawa mo para sa kapatid to serve one another, it will create harmony. For the whole law is fulfilled in one word. Kaya nga, fruit of the Spirit is singular. Diba? One word, ano yun? You shall love your neighbor as yourself. Isa lang ang bunga ng Espiritu. Amen? Ano pa? Support one another. Galatians 6:2. Bear one another's burden. And what? Fulfill the law of Christ. The law of Christ is none other than loving one another. Amen? Ano daw gagawin natin mga kapatid? Bear one another's burden. Yung kabigatan ng bawat isa, abay dadalhin natin. Hindi yung dapat nyo, I don't care. Amen? Andiyan pa ba kayo? Minsan kapag naiinis tayo sa ating kapatid, hayaan mo siya. I don't care. Diba? Nahihirapan na sa buhay. Wala akong pakialam sa kanya. No? Amen mga kapatid, nandiyan kayo. Pero kapag iniibig natin ang bawat isa, we carry one another's burden. Magiging concern tayo sa bawat isa sa pinagdadaanan ng bawat isa. Kung hindi natin kayang tumulong financially, abay ipag-pray natin, mga kapatid. Pray for one another. Tapikin natin ang bawat isa. Yung katabi mo, tapikin mo. Encourage one another. Di ba? Help one another. Anong sabi ng Biblia? 6:10? So then, as we have opportunity, let us what? Do good to everyone, and especially to those who are of the household of faith. So, anong problema? Division. Ano ang solusyon? Harmony. Serve one another, help one another, support one another, mga kapatid. Serve one another. Yun yung solusyon. Kaya kapag nagkakaroon ng division sa isang simbahan, mga kapatid, ang problema, hindi natin iniibig ang bawat isa. Yun talagang nagiging problema. Kasi kapag iniibig mo ang bawat isa, pinaglilingkuran mo ang bawat isa, hindi magkakaroon ng division, mga kapatid eh. Hindi magkakagatan, mga kapatid. Yes, may darating may mga problema. Pero dapat doon tayo nagsisimula sa pag-ibig sa bawat isa. Christians should be peacemaker. Sabihin nga natin, I am a peacemaker. Amen? Peacemaker tayo eh. Kapag merong pagtatalo, hindi tayo naggagatong. Amen? Noong panahon namin, mga tinatawag na batang 90s, pag kami nag-aaway, mga kapatid, gatong eh. Hawakan mo nga tenga. Di ba? Oh. Yan yung panahon namin, mga kapatid. Lalo ngayon magsusuntukan. Di ba? Oh, wala ka naman eh. Ikaw nga, hawakan mo nga siya. Oh, ganun eh. Hindi peacemaker yun. Hindi peacemaker, mga kapatid. Kasi ikaw pa yung gumagatong para mag-awa yung dalawang tao. Pag may alam kang hindi nagkakasundo, abay pumagit na. Be a peacemaker. Kapatid. Hindi yung kapag nandun ka sa kabilang panig, gagatungan po, ay, oo, tama ka. Ganyan nga yan. Tapos pagka yung kabila naman ang kinausap mo, ay, oo, ganun nga yung bibig niyan, hindi nga tumitigil yan eh. Ganyan yung mga sinasabi niyan sa'yo eh. Walang kahihinat na, mga kapatid. Walang kahihinatnan. Be a peacemaker.
Ayaw natin ng division, ayaw natin ng pag-aaway. Amen? Abay, gusto nyo yata eh. Ayaw natin ng pag-aaway. Amen? Ng division. Amen? Ako ayoko ng mga kapatid, di ba? Hindi tayo nakakatiis dyan eh. No, sabi ng Biblia, Matthew 5:9, basahin natin malakas. Blessed are, andyan? Blessed are the peacemaker, hindi natin nailagay dyan. Ayan. O, sige, basahin natin sabay-sabay. Peacemakers, for they will be called. Pagka isa kang peacemaker, ma-identify ka na anak ka nga ng Diyos. Kasi God is a God of peace, not war. Amen? Kapag ikaw ay peacemaker, you will be identified as children of God. Ay, ikaw nga ay anak ng Diyos. Ephesians 4:2-3, with all humility and gentleness, with patience, bearing with one another in love, eager to maintain in the bond of. Ito maganda mga kapatid. Sabi daw, magpapakumbaba tayo, magiging gentle tayo with patience. Everybody say patience. May pagpasensyahan ng bawat isa. Amen? Wag laging naiinis, madaling mainis. With patience, bearing with one another. Ibig sabihin, bibigyan mo ng chance. No? Hindi ka madaling magalit. Kaya nga ang pag-ibig ay hindi madaling magalit. Diba? Hindi maiinisin. Ganito mga kapatid. With one another in love, eager to maintain in the unity of the Spirit in the bond of peace. Magkakaroon ng kapayapaan eh. Kung bibigyan natin ng chance ang bawat isa, hindi yung laging nakaabang. Para kang CCTV, magkakamali yan. Diba? Pang-ilan mo na yan, ha? Tapos ka sa akin pag tumatlo ka. Di ba, kapatid? Hindi laging nakapokus ka sa pagkakamali. Bigyan natin ng chance, ng palugit. Yun yung ibig sabihin nito mga kapatid eh. Bearing with one another in love, gentleness with patience, to maintain the unity of the Spirit. Ano pa? Peace means wholeness. Ito na yung shalom. Pagiging buo. Biblical concept of peace goes beyond the absence of external and internal disturbance. Kanina, part yun eh. Walang gulo. Okay, peace yun. Pero it goes beyond. Mas malalim pa ang ibig sabihin ng kapayapaan. According to Holman Treasury of Key Bible Words, the Hebrew word for peace, eirene, in Greek, and shalom in Hebrew means completeness, wholeness, well-being, or welfare, and peace. Shalom can be pictured as stone without a crack, or a wall with no single stone lacking. Yun ang ibig sabihin. Kompleto. No? Kompleto ka, ibig sabihin, meron kang kapayapaan. Sa Jonah 20:19, anong sabi dyan? So when it was evening on that day, the first day of the week, and when the doors were shut, where the disciples were, for fear of the Jews, Jesus came and stood in their midst, and said to them, ano daw? Peace be with you. Diba? Sabihin mo sa katabi mo ulit, peace be with you. Amen? Biblical peace is a spiritual state of believers that he is reconciled with God. Pag sinabing peace, unang-una, ito ay katatayuan mo sa harapan ng Diyos. Ibig sabihin, hindi ka nakaaway ng Diyos. Ang isang taong hindi nananampalataya sa Panginoon Jesucristo, wala siyang relationship sa Diyos, nananatili siyang kaaway ng Diyos. So kapag ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon, tagapagligtas mo, may tunay ka ng kapayapaan. Ito ay naging estado na ng buhay mo. State na ng buhay mo ito eh. Meron ka ng kapayapaang tunay galing sa Diyos. Kasi hindi ka nakalaban, hindi ka nakaaway ng Diyos. No? Biblical peace is spiritual state of believer that he is reconciled with God, has assurance of salvation, and enjoying God's presence now until eternity. Meron ng kapayapaan. Ngayon, na-appreciate mo na yung presensya ng Diyos hanggang sa eternity. This is the true rest in peace. Amen? Kasi yung rest in peace, kahit hindi Kristiyano, nilalagay sa tombstone, sa lapida, rest in peace. Ang tunay na may rest in peace lang
ay yung mga nanampalataya sa Panginoon, mayroong tunay na relationship sa Diyos. Yun lang ang may tunay na rest in peace. O sabihin mo sa, hindi na. Sabihin mo, katabi mo sana rest in peace, parang hindi maganda Pero totoo yun mga kapatid, may tunay tayong kapayapaan. Talagang yun ang tunay na rest in peace mga kapatid. Peace is in spite of trouble. Peace is resting upon God's promises and putting our confidence upon the sovereignty of God. Merong tayong, ang tunay na kapayapaan, nagtitiwala ka sa Diyos, na siya ay may control ng lahat ng nangyayari sa buhay mo. Siya ay nasa trono, He's managing everything sa buhay mo, kapatid. Hinayaan niya mga bagay-bagay sa buhay mo kasi mayroon siyang layunin. All things work together for good to those who love God. Amen. Philippians 4:6-7, peace, ano yung tawag doon? Peace that surpasses all understanding. Sabi ng, basahin nga natin, do not be anxious anything, but in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. Will guard your heart and your minds in Christ Jesus. Minsan nag-aalala tayo, amen? Meron ba ditong hindi nag-aalala? Diba? Nag-aalala tayo, pero anong solusyon sa pag-aalala? Tayo'y manalangin, ipagkatiwala natin sa Panginoon ang lahat ng bagay. An art contest was held to find the perfect picture of peace. Meron pong paligsahan ng ang hinahanap nila, perfect picture of peace. Diba? Ngayon, anong nangyari mga kapatid? One painting showed a tranquil lake, but the winner depicts a storm with a tiny bird resting peacefully in a tree. Kasi yung isa, nag-painting siya ng mapayapang lake. Very calm. Pero ang nanalo, ang napili nila, yung ibon, resting calmly kahit na bumabagyo. Yun daw ang tunay na picture ng kapayapaan. It is trusting God despite the storm. Meron tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Ako lang ba may pinagdadaanan, mga kapatid? Lahat tayo may pinagdadaanan, pero nagtitiwala ka sa Panginoon despite of the storm. Amen? That is what peace is all about. Number 2, saan nanggagaling ang kapayapaan? Where does peace come from? Many people seek peace in money, relationship, in circumstances, but true peace comes only from God. Doon lang nanggagaling Peace is from God. Like our story above, we may understand peace as the absence of disturbance, but the peace, the true peace that comes from God, transcends all understanding. Ibig sabihin, hindi mo maintindihan. Out of this world peace. Kahit may problema, mayroong kapayapaang nagbubukal sa puso mo. Bakit? Ito'y kapayapaang galing sa Diyos. Hindi mo maipaliwanag na kapayapaan. 1 Thessalonians 3:16, now may the Lord of peace Himself give you peace at all times, in every way. Amen? The Lord be with you all. Ulitin ko mga kapatid, napakaganda. Now may the Lord of peace Himself give you peace at all times, in every way. The Lord be with you all. The Lord, our God, is Jehovah Shalom. Jehovah Shalom, ibig sabihin the Lord of peace. Ang Diyos ng kapayapaan. Judges 6:24. Our God referred to as the God of peace. This can be seen in the name of God, Jehovah Shalom, which basically means the Lord is peace. Amen. Peace is God's blessing. Amen. Minsan, pag sinabi nating blessing, ay pera. Pero kasama ang blessing, yung kasama ang kapayapaan sa blessing. Amen. Andiyan kayo? Kapag may kapayapaan ka, wala ka man pera, maganda may pera ka, di ba? Pero kahit wala kang pera, pero may kapayapaan ka, blessed ka. Amen. Di ba, kapatid? Kaysa naman yung ang dami mong pera, wala kang kapayapaan. Hindi yun blessing. Di ba mga kapatid? Peace is God's blessing. Psalm 29:11, the Lord gives strength to His people. The Lord blesses His people with what? Gusto niyan? Kapayapaan pala ay galing sa Diyos. Pagpapala din, ito'y kasama sa pagpapala ng Diyos.
So kahit na anong pinagdadaanan natin, binibigyan ka ng kapayapaan ng Diyos, ito'y blessing na galing sa Panginoon. Amen. Peace in God's presence. Kung gusto mo ng kapayapaan, saan ba nanggagaling ito? Sa Diyos, blessing to ng Diyos. Pag lumalapit ka pa at nararanasan mo ang presensya ng Panginoon, merong kapayapaan nanggagaling sa Kanya. God is the source of peace. God cannot give us a happiness and peace apart from Himself. Hindi niya tayo pwedeng bigyan ng kapayapaan at happiness nang hiwalay sa Kanya. Hindi pwedeng, it will not work, mga kapatid. Gusto mo ng peace, gusto mo ng kapayapaan, gusto mo ng happiness, pero ayaw mo kay Lord? Hindi pwede yun. God cannot give you that. Kasi ang peace ay nasa Kanya. Kapatid, sa presensya ng Diyos. Because it is not there. There is no such thing. Walang ganon. Na kapayapaan apart from God, ng happiness apart from God, there's no such thing. Kapatid, God is the source of peace. Amen. If God is in the minds of God's people, if God is in the minds of God's people, they are led by the Spirit of God and walking in the Spirit of God, there should be a peace among them. Merong kapayapaan kung tayo lumalakad sa presensya ng Diyos. Tayo sumusunod sa naisin ng Panginoon, merong kapayapaan. This is the problem that is happening in Paul's letter to Galatians. There are false teachers who are influencing Christians with false doctrines, and this is causing chaos among them. They are biting and devouring one another. There is no peace among them. Yun nga yung problema eh. Kaya ang solusyon, 5:22-23 ng Galatians, yung ating text, but the fruit of the Spirit is love. Amen. Joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Peace in God's promise. Kanina, God's presence. Ngayon, God's promise. Yung pangako ng Panginoon, nagbibigay ng peace. Pag paulit-ulit mong binabasa, minememorize yung mga pangako ng Panginoon sa buhay mo, mayroong kapayapaan. Sabi ng Psalm 119:165, great peace have those who love your law, and nothing can make them stumble. Great peace have those who love your law. Yung salita ng Panginoon. Pag may pinagdadaanan ka, ipaaalala sa iyo ng Panginoon. No? Kaya mahalaga yung meditate, yung memorize God's Word. Ipapaalala niya sa atin yung kanyang mga salita at magkakaroon tayo ng kapayapaan. Kasi pangako ng Diyos yun eh. Nangyari na sa inyo yan. Nangyayari sa inyo mga kapatid. May pinagdadaanan ka, then the Lord will remind you of His words. Mineditate mo noon. Na-memorize mo noon. No? Ngayon, bibigyan ka ngayon ng kapayapaan ng Panginoon. If you are anxious and do not have peace sometimes, why don't you rest in God's presence and promises, He will surely give you peace. Amen. Number 3, how to have peace. Paano ngayon magkaroon ng kapayapaan? True peace comes from God. No? If God is the source of genuine peace, then we can only have true peace in God. Amen? We need to what? Put our trust in Jesus Christ. Paano magkaroon ng tunay na kapayapaan? Number 1, kailangan natin magtiwala sa Panginoon. Ipagkatiwala ang ating buhay sa Panginoon. Put our trust. Unbelievers are enemies of God. They do not have such kind of peace. Amen? Kaya nga walang tunay na kapayapaan eh. Amen? They can only be at peace with God through atoning sacrifice fulfilled by Jesus. Si Jesus lang ang makapagbigay, mga kapatid, ng tunay na kapayapaan. Romans 5:1, basahin natin. Therefore, we have what? Peace with God. No, kailangan natin si Jesus sa buhay natin kung kailangan natin ng kapayapaan. No, kailangan natin ang Panginoong Jesucristo. 5:10 ng Romans, ganyan na lang sinasabi. For if while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Having been reconciled, we shall be saved by His life. Yung kamatayan ng Panginoon ang nagbigay sa atin ng tunay na kapayapaan, mga kapatid. Jesus is the ultimate peace child. Amen. Nung unang panahon, mayroong isang misyonaryo pumunta sa isang tribo. No, hindi niya ma-share yung gospel, hindi nila maintindihan yung gospel kasi pag sineshare niya na si Jesus pinagkalulo ni Judas,
abay, bida si Judas sa kanila kasi yung concept ng betrayal sa kanila, abay, bida. No? Kasi sa tribo na yun, kapag ka binetray ka, aba, bida yung ng betray. Si Judas, bida sa kanila. So sabi niya, paano isi-share? Ngayon, nakita niya, every year, ang ginagawa nila, may tinatawag na peace child, nagpapalitan ng bata. Para magkaroon, ma-maintain yung peace ng dalawang tribe, para hindi sila palagi mag-away. Ngayon, nakita niya yung opportunity na yun. Si Jesus, ang sabi niya, si Jesus ang ultimate peace child. Tayo'y kaaway ng Diyos. Ngunit pinadala ang Panginoong Hesukristo upang mamatay para sa atin, para tayo magkaroon ng kapayapaan sa Diyos dahil we were enemies of God. So si Jesus ang ultimate peace child. Amen. Isaiah 9:6 sabi dito, Jesus is the Prince of Peace. Basahin natin. For to us a child is born. Andyan ba? Son is given. Amen. So we can only have peace if we will believe in Jesus Christ. Yun lang yun mga kapatid. Magkakaroon lang tayo ng tunay na kapayapaan kung mananampalataya tayo sa Panginoon. Romans 5:1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, if the pilot told you to jump 10,000 feet, if you will not try to flap your arms and try to fly, but instead you will thrust in the parachute. Yun yung illustration na ginagamit lagi ni Ray Comfort, di ba? Kapag tumalon ka sa isang sa aeroplano, lumilipad ng 10,000 feet, kahit na anong flap ng hands mo, abay, hindi ka ililigtas noon. Kailangan mo ng parachute. Ganon din ang kaligtasan. Kailangan nating ipagkatiwala yung ating buhay sa Panginoong Hesukristo. Hindi natin kayang ng ating sarili, sa ganang atin lang. Kahit i-flap mo pa ng ilang beses yung hindi ka lilipad, mga kapatid. We need the parachute. Ganon din yung illustration na binigay natin sa pananampalataya sa Panginoon. Lastly, walk with the Spirit. Paano natin ma-maintain? Magkaroon ng kapayapaan? No? I walk with the Spirit. Galatians 5:16, but I say, walk by the Spirit, and you will not gratify the desire of the flesh. Verse 25, if we live by the Spirit, and also keep in step with the Spirit. Ibig sabihin ng walking in the Spirit is you are yielding every day. Yun ang buhay mo, mga kapatid, ay umaasa ka, o namumuhay ka, no? Laging nakaasa sa banal na Espiritu. That is yielding in the Spirit and walking in the Spirit. It's about life or lifestyle. If we are already children of God, being led by the Spirit of God, we must therefore bear much fruit by yielding to the will of the Spirit and not the desire of the flesh. Yung ating lumang pagkatao, laging namatay na, iisipin natin, we need to consider lagi ipaalala sa ating mga sarili, wala na yung luma akong pagkatao. Namatay na yung luma akong pagkatao. That's the art of reckoning. We need to consider every day na namatay na ang ating lumang pagkatao. Inside and out, the church let the fruit of the Spirit manifest, and we will have internal and external peace. Kasi yun yung concept ng kapayapaan. Sa loob at sa labas. Yung kapayapaan. Hindi lamang sa labas. Let me close this message. Let us continue to walk in the Spirit so we may bear the fruit of peace. Pursue peace with others, especially among believers. If there is someone in your life with whom you are not at peace, seek reconciliation. Amen? Kung meron tayong mga kagalit, no? Meron tayong mga hindi at peace with, we need to reconcile with them. It's part of reconciliation. Reconciliation is part of peace. 2 Corinthians 13:11, finally, brothers, farewell. Become complete. Be of good comfort. Be of one mind. Live in peace. And the God of love and peace will be with you. Amen. Final challenge natin, who in your life do you need to make peace with today? Isipin mo. Sino yung
kailangan kong magkaroon ng kapayapaan, ma-reconcile. Who in your life do you need to make peace with today? Meron ba? Are you trusting in God's promises of peace? Or are you looking elsewhere? Nagtitiwala ba tayo sa inaalok na kapayapaan ng Panginoon, sa mga pangako ng Diyos? O sa iba natin hinahanap yung kapayapaan? Will you choose to walk by the Spirit and live in the peace of God has given you? May the peace of Christ rule in our hearts today and always. Amen. Amen. Let us all stand. Thank you, Lord. Awitin natin yung kinanta natin kanina, last song natin. Thank you, Lord.